Ay mga ka-native, magandang araw na naman sa inyong lahat. No? Topic natin ngayon ay bakit nga ba kailangan natin mag-upgrade dito sa ating mga alagang manok. Yan, no? So ako po, palagi ako nag-upgrade kapag alam ko yung mga nakukuha kong mga bloodlines ay mga magaganda, no? So, hindi lang ito isang bloodline, no? Sa isang breed, kundi maraming breed. Yan, no? Halos lahat ng breed kailangan natin i-upgrade. Ang purpose kasi kapag nag-upgrade tayo or kumukuha tayo ng mas magaganda pang bloodline kumpara dun sa mga bloodline natin, no, ay para ma-infuse yung bagong bloodline sa ating lumang bloodline, no? At yung mga magagandang resulta, yun yung mga ipapaiwan natin para paramihin, no? Ganun po yung purpose ng ating tinatawag na infusion, no? Tayo po ay nag-infuse ng bloodline dito sa ating sariling bloodline. Yan, no? So, marami kasing yung purpose din ng pag-infuse ay para maiwasan din po yung inbreeding. Yan. Yung inbreeding kasi, no, may mga advantages naman yung inbreeding, pero may disadvantages din po siya. Yung disadvantages lang ay minsan, no, same lang naman yung same pa rin yung resulta, mga malalaki pa rin manok, pero pwede mag-cause ng sakit, no? Parang sa genetics, yan, parang may problema. Pwedeng malumpo yung manok, yan, no? Pero sa mga heritage chickens naman, hindi naman talaga siya malumpuhin na manok, no? Kahit ma-inbreed pa or based sa experience natin, no, nung dati pa, yung magka-relatives na manok ay pinag-mate natin, yan, at wala namang epekto, yan. Yung cost lang ng pagkalumpo sa mga heritage chickens or sa mga native natin kapag nakakain sila ng parang nabubulok na bagay, no? So natopic ko na rin yung dati, yun, parang paralism, no? Napaparalyze yung manok natin kaya nalulumpo. Yan. Sa ngayon wala na yan dito sa atin, no? Meron lang parang nare-reject na manok dahil sobrang bigat ng roosters natin or ng mga broodcocks na ginagamit natin. Yan. So, sa ganitong bloodline, itong mga ganitong manok, yan, meron akong mga dito, yung mga nabilhan ko, no, sila kasi nag-i-inbreed na dahil meron silang sariling bloodline. So, yung ginagawa ko lang is nag-i-infuse ako, yan, para maalis yung ganong dugo nila, no, kahit paunti-unti. Yan. Yan. So, importante talaga mag-infuse tayo. Yan, para may pumasok na ibang bloodline. And dapat yung piliin yung bloodline maganda din. Yan. So, dito sa atin, no, patuloy yung pag-upgrade natin dito. Yung isa yung ginaganda din sa pag-upgrade, syempre mas napapaganda natin yung quality ng ating mga alagang manok. Yan, katulad dito sa Jersey Giant natin, no. Talagang kahit mahal ay yung mga hens ng Jersey Giant, no, tayo po ay bumili ng Jersey Giant. Yan. Para po mas mapaganda pa natin yung resulta natin. Maraming breeds kasi na quality, marami din po yung pupunta sa atin. Yan. So dito din po tayo sa darag, no. So sa darag din po kasi masarap yung karne niya. So ito hindi ko masyado ma-advise na ipag-cross siya sa ating huluwanon, no? Hindi ko ma-advise dahil sobrang maliit talaga itong ating darag. Pure darag lang talaga. Yung kinagandaan dito sa darag, may mga buyers yan, mga restaurants, hotel, dahil nga masarap yung karne nito. And yung itsura niya parang wild na chicken. Or ihalas. Parang ihalas talaga yung itsura niya. Yan, sobrang ganda. So, ito ay from Iloilo, from Darag ni Dandan. No? So, bumiyahe pa yan dito, from Iloilo, papunta dito sa Polomolok, South Cotabato. Yan. So, doon naman tayo sa ating mga heritage chickens and Shashamo native natin. Yan. So, noong nakaraan, no, napansin nyo, bumili tayo ng mga Rhode Island Reds, ng mga breeders. Dahil nga, halos same lang naman sila ng kagandahan doon sa manok natin.
May mga dark din tayong nabili, mas darker siya. Yan. So ito pang-upgrade. Yung i-upgrade ko pa dito na pinaka-the best na i-upgrade ko ay maglalagay tayo dito ng mga lalaki, no? Na show type, no? Pure 'yun. Yung galing doon sa ating show type ng anak nila. Kapag may mga lalaking lalabas, dito ko 'yon ipapastay. Yan, no? So, yung meron ako dito parang cross na siya ng show type tsaka ng production type na dark. So, ito yung labas nyo. So, ito, nabili ko to siya. May sugat-sugat pa yung mukha niya dahil sa kakaspar. Yan, o. Yan. So, yung kulay niya, parang parang show type, no? Pero, yung katawan niya lang, hindi po siya masyadong malaki. Hindi siya masyadong bulky. So, gusto ko kasi dito talaga ilagay yung ating, yung show type natin na mga lalaki. Yan, dito ko ilalagay. Pa-upgrade sa ating mga Rhode Island Reds, no? So, mas uma-upgrade ka, yan, mas gumaganda yung quality and mas maraming buyers. Isa din po yun sa dahilan kung bakit kailangan natin mag-upgrade dito sa ating mga manok, no? Mga bloodline nila. So, dito sa Black Austolorp, magaganda kasi talaga yung mga lalaki ko dito. Talagang piliin-pili ko yan. Ito, Black Austolorps natin. Sa Black Austolorps kasi dito, kita nyo naman yung mga lalaki natin dito, power na power yan. So, may apat ako na lalaki dito. Ito, napakaganda ng kulay, oh. Yan. Yung, dito kasi sa Black Austolorp, ito bata pa to. Yan. Gumagreen, parang green, no? Nagi-green na. Sobrang ganda. Yan. So, napaplano ako na mas i-upgrade ko pa to. Bibili ako ng show type na Black Austolorp. May kamahalan lang pero goods naman talaga. Yan o, dito nyo naman. So parang show type na po itong ating Black Austolorp din. Napakaganda. Yan. Kita nyo naman o. Ganda ng balahibo. Sa pagkain din po yan, sa vitamins. Kaya nakaganito kaganda itong ating mga Black Austolorp. Naman tayo sa Shamo Native natin. Kita nyo naman yung mga lalaki natin dito. Yan, white. Yan. No, si Orochimaru. Hindi basta-basta itong mga lalaki dito, mga broodcocks na ginagamit natin. Yan, Indio Gigante, Shamo. No, so yung mga bloodline ng ating Shamo Native dito, no, may Shamo tayong broodcock and meron tayong Indio Gigante. Yan, ang mga babae natin dito is Bisaya Huluwanon. Yan, so konti lang yung babae natin dito. Dahil nga talagang may bumili last time dito, no? At may birthday sa amin, nagpahanda ako ng mga native na babae. Yan. Yung iba doon, no? Humahapon na. Ito naman yung mga hybrids natin. Yan, sa hybrids po natin, no, ay may mga lahing Sussex, may lahing Jersey Giant, yan, Barred Plymouth Rock, may lahing Decal Brown, may lahing Rhode Island, may lahing Black Austolorp or Pington. Yan, klase-klase na, no? Hybrids po kasi maganda to for meat and egg production. Mas malaki talaga sila. Dito din po sa pag-upgrade, may advantages at saka disadvantages dito. Yung isa ay syempre mas napapaganda natin yung bloodline natin dito. Mas napapalaki, no? At yung disadvantages naman, syempre yung mga dating bloodlines natin, yung mga itsura nila, mga kulay, unti-unting nawawala dahil nga may ini-infuse tayong bloodline. No? So, mas okay sa akin na syempre mag-upgrade talaga. Dahil nga sa pag-upgrade, no, mas marami yung mas magagandahan sa inyong mga manok.